Psst, psst. Kamusta mga pre? Wala pa kaming official na intro, pero salamat sa pagbisita sa Oronio Horror Stories. Dito natin i-share ang mga kwentong nakakapangilabot at nakakasyokot. Mag-subscribe na para lagi kang updated sa aming mga kwento. Huwag kakalimutang mag-like, mag-comment at mag-share. Tara, sabay-sabay nating tuklasin ang mga kababalaghan. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na. Subscribe now. Pre, kamusta? Itago mo na lang ako sa pangalang Becky. Ang kwentong ito ay nangyari mga 20 taon na din siguro ang nakakalipas. Tungkol ito sa aswang or tik-tik encounter namin sa isang probinsyang pinaniniwalaan na maraming aswang. Huwag na lang din natin banggitin ang probinsya. Baka kasi isipin ng iba na sinisiraan natin ang lugar. Medyo kilala sa lugar na yun ang pamilya namin dahil galing kami sa angkan ng mga early settlers dito. Maraming lupain ang mga ninuno namin dati dito, kaya halos lahat ng naninirahan sa maliit na bayan na yun ay kilala ang pamilya namin. Hindi talaga doon namamalagi ang lolo at lola ko. Nagpasya lang silang magstay doon nung mga panahong matanda at may sakit na sila. Kaya hindi talaga kami pamilyar sa local dialect at kung anumang tradisyon meron sila. Bago pa lang kami umalis ng Manila, sinabihan na kami na hindi kami pwedeng kumain ng pagkain na galing sa iba at huwag basta-basta makikipag-usap dahil kilala ang lugar na yon hindi lang sa aswang. Usap-usapan din na maraming mambabarang. Nung dumating kami sa probinsya, madaming taong sumalubong sa amin. Yung iba ay kamag-anak at yung iba naman nakikimarites lang. Alam mo naman sa probinsya, akala nila artista ka pag galing ka sa Manila. Ang bahay ng lolo at lola ko ay napapaligiran ng bukid at mga punong kahoy. Walang kapitbahay at may kalayuan sa baryo. Isang umaga, naglalakad-lakad ako sa may malapit na kalsada para magmasid-masid sa kapaligiran. May nakasalubong akong matandang babae na may bitbit na sako. Lumapit siya sa akin at may tinanong sa lokal na dialekto nila. At dahil hindi ko naman siya naintindihan, sinagot ko siya sa Tagalog at sinabi ko na hindi ko nga siya naiintindihan. Lumayo rin ako sa kanya dahil iba ang pakiramdam ko sa matanda. Mabuti na lang at dumating ang isang pinsan ko at sinamahan ng matanda papasok sa bakuran ng lolo ko. Nag-usap ang matanda at ang lolo ko. Nung umalis ang matanda, ay iniwan ito ang daladala niyang sako na may laman. Di na ako nagtanong at inisip ko na lang na baka magpapakiskis ng palay ang matanda. Kinagabihan, nagising ako na may kumakaluskos sa may bintana ng kwartong tinutulugan ko. Hindi ko to pinansin nung una dahil inakala ko na mga pusa lang. Hanggang sa palakas ng palakas yung tik-tik at pagaspas na parang galing sa malaking ibon. Ilang gabi din akong dinalaw ng aking bisita hanggang naisipan kong sumilip sa bintana.
Laking gulat ko nung may nakita akong tila isang malaking paniki. Hindi ko na masyadong maalala kung anong eksaktong nangyari. Pero ang naaalala ko lang ay nagkasa ng airgun yung kapatid ko at itinutok ito sa bintana. Lumipad yung tik-tik na tila ba natakot. Sinabihan ako ng mga matatanda na laging magdala ng bawang, luya at asin. Ilagay yung itak sa ilalim ng kama. Marahil, isa ito sa mga pangontra ng mga matatanda. Nagbiro pa nga ako na pang-adobo ang laman ng bulsa ko. Isang gabi, naimbitahan kami sa fiesta sa kabilang baryo. Nagpunta naman kami dahil halos kamag-anak din namin ang mga nandun sa baryong iyon. Medyo late na natapos, kaya naglakad kami pa uwi kasama ang iba pa naming mga pinsan. Magubat ang daan at walang kabayan. Madilim, ngunit maraming alitap-tap na napakagandang pagmasdan. Feeling ko, may sumusunod sa amin na tila ba hindi makalapit. Hanggang sa may narinig kami na baboy sa bandang kaliwa. Walang bahay sa lugar na yon, kaya imposible na mayroong may alagang baboy. Lumalakad din yung baboy dahil dinig namin ang mga yapak at ingay niya. Pero hindi pa rin siya makalapit sa amin. Siguro dahil sinusundan kami ng mga alitap-tap na pinaniniwalaan din dito na San Telmo. Mahirap paniwalaan pre, pero isa ito sa mga pangyayaring hindi ko makakalimutan. Lumipas ang ilang gabi. Bumalik na naman ang bisita ko. Lahat na kami sa loob ng bahay ay nagising. Dinig na dinig ko yung kaluskos sa bubong at pagaspas ng pakpak. At may sound na ik. Pasensya na mga pre, hindi ko na uulitin ang pagsa-sound effects. Lumabas ng bahay ang lolo ko na may dalang itak at nagmumura. Sumisigaw sa lokal na dialekto nila na pag translate sa Tagalog ay magdadala-dala ka ng saging tapos peperwisyoin mo ang apo ko. Pag bumalik ka pa, pupuntahan kita sa bahay mo. Umalis ang tik-tik na tila natakot. Sabi ng isa sa mga pinsan ko, mamamatay daw ang aswang pag pinuntahan mo sila sa bahay at kinumpronta ito. Hindi na bumalik yung tik-tik. Wala na din kaming narinig na ingay sa bubong. Ikinuwento ng lolo ko na yung matandang nakasalubong ko ay pinaghihinalaan nilang aswang sa lugar na yon. Marahil natarayan ko siya, kaya gabi-gabi niya akong dinadalaw. Yung sakong dala-dala niya ay isang buwig ng saging ang laman na iniwan daw para sa amin. Pero hindi na namin yung kinain. Hindi na rin kami ginambala ng tik-tik at hindi ko na rin nakita ulit yung matanda. Marahil natakot nung sinabihan na pupuntahan siya sa bahay. At marahil natakot din nung sinabi namin na isasama namin siya sa Manila para sa circus. O, teka lang ha. May karugtong pa. Hello, pre. Ako ulit to, si Becky. Sabi ko sa'yo, marami akong experiences na kakaiba.
Share ko lang tong experience ko about sa tulay. Marahil, pamilyar ka din sa mga kwentong kababalaghan sa mga tulay. High school kami nung nangyari itong experience na to. Bakasyon yun at bagong uso pa lang ang mga scooter. Kaya hindi pa ganun kahigpit sa probinsya. At wala pa ding masyadong sasakyan na nadaan noon. Madalas kaming pagsabihan ng mga matatanda na huwag pupunta sa ilog at tulay dahil may nangunguha daw doon. Tapunan din kasi ng mga salvage victim yun dahil madilim at malayo sa mga kabahayan. Naisipan namin magpipinsan na mag-stroll. Mga alas 7 ng gabi siguro yon. Hindi ko na maalala kung may kainan ba at magkakasama kami magpipinsan ng gabing yon. Nagkasundo kami na pumunta sa Karatig Bayan at yung maliit na yon ay nagsisilbing border. Maayos naman kaming nakarating. Naghanap pa kami ng tindahan sa Karatig na bayan na yon. Bumili ng soft drinks, nagpahinga saglit bago umuwi. Hindi naman kami nagtagal sa tindahan at hindi naman kalayuan ng bayan na yun sa lugar namin. Ipagpalagay natin na mga 1 oras pa lang ang nakakalipas nang umalis kami ng bahay. Nung pauwi na kami, parang nararamdaman namin na hindi kami umaabot sa tulay at tila bumabalik lang kami sa pinanggalingan namin. Yung tipong rewind lang ng rewind yung kalsada. 4 kami, 2 scooter. Angkas ako ng pinsan ko at ang kapatid ko naman ay angkas din ang isa pa naming pinsan. Napagpasyahan namin na huminto sandali at inalala ang bilin ng matatanda. Nabalikta rin ang damit kapag may nanliligaw. Bumusina din kami ng bumusina hanggang sa may humintong maliit na truck. Bumaba yung pahinante at tinanong kung may problema ba kami sa motor. Sinabihan din kami na umuwi na. Hindi daw dapat kami nagpapagabi sa lugar na yon. Pinakiusapan ng pahinante yung driver na alalayan kami. Sila muna ang mauuna at susunod kami ng dahan-dahan. Habang nasa kalsada, bumubusina yung truck driver sa madidilim na parte. Ginaya na din namin dahil yun din ay isa sa mga nakagawian nating mga Pilipino. Hanggang sa makalampas na kami ng tulay. Hindi na huminto ang driver ng truck at dumiretso na sila. Kami naman ay umuwi na rin sa mga bahay namin. Laking gulat namin na lahat na pala ng mga nakatatandang pinsan ay nautusan na para hanapin kami. Hays, 4 na oras na pala kaming nawawala. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin namin maipaliwanag kung bakit umabot kami ng 4 na oras. Hindi naman kalayuan yung lugar na pinuntahan namin. Hindi rin namin alam kung ano ang nakita ng truck driver at ng pahinante nito. Siguro, may kakaiba rin silang experience sa lugar na yon dahil nga sa gabi-gabi nilang pagdaan doon. Hindi na rin namin inulit pa ang pag-stroll sa gabi dahil baka mabiktima na naman kami ng nanliligaw.